Yan, good morning po. At narito na po tayo sa series na tinanggal ko na yung aking jacket at hindi ko po kaya. No? Kaninang umaga sobrang lamig. Ano po? At wow, akala ko nga hindi kayo magsisimba. Pero totoo nga, hindi kayo nagsimba. Nang late. Pero maaga pa kayo dito. Alright, so salamat po sa Panginoon. Are you blessed this morning? Ayan, tingnan mo yung katabi. Ayan, tingnan mo. Ayan, maniniwala ka ba yan na yung magiging hero sa video? Ang title ng, marami pa, banggitin ko yung mga pangalan. Ayan, Captain America. Ayan. Si Iron Man. Ayan. O, Pinoy. Captain Marvel. Sino ba yun yung may batya? Gagamboy. Yung may batya. Yung may bibi. Ayan, di ba? Yan yung mga hero na akala mo wala namang karapatang maging hero, pero nagiging hero. Alam nyo, super inday. Salamat sa Panginoon, no? At ang Panginoon hindi tumitingin sa mga looks, sa mga anumang bagay, kundi tumitingin po sa puso ng kanyang mga anak. At yun po yung kanyang pinagpapala. At yun po ang minsan ginagamit niya para patuloy pong pagpalain ang isang pamilya, at ang isang community at minsan isang bansa. Alright, so sige, ang pag-aaralan po natin ngayon ay si Gideon. Ayan, si Gideon. Si Gideon po ay isa sa mga judges. Ayan. By the way, what is a judges? Siguro ang nasa isip nyo yung mga nakarobe tapos pumupukpok doon sa... hindi po. Hindi lang big ng judges. Tayo po yung pang ating pag-aaralan. Tayo po tumayo. At muli basahin po natin yung Judges chapter 6 verse 16. Maganda po ito, no? Alam natin na ang katayuan ng ating pag-uusapan ay talagang mahina sa kanyang panining, pananaw, pero iba po ang tingin sa kanya ng Diyos. No? Alright. Okay, 16. Judges 16, verse 6, verse 16. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Wow, purihin ng Panginoon, no? At pinagkalooban niya ng pangako si Gideon in spite of all the pinagdadaanan niya sa buhay. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Kung kami ay nababalot ng takot, kung nababalot kami ng kahinaan, kung kayo ay patuloy pong hindi namin nakikita sa likod ng mga bagay na gusto niyong ipagawa sa amin, gamitin mo po ang buhay ni Gideon para nga magkaroon kami ng ibang pananaw patungkol po sa kalakasang ipinagbibigay niyo, O Diyos. Lord, alam ko na malaki ang aming potensyal bilang makapaglingkod sa iyo. Hindi lang kami nagpapagamit sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ni Gideon, wag namin makita ang aming mga ibang tao, kamag-anak, maging ang aming tao sa kaliwa kanan, kung hindi makita namin ang iyong sarili na kinakausap mo sa mensaheng ito. Banal na Espiritu, tulungan mo nga po kung magpaliwanag nito na ikaw ang makikita at hindi ang aking preparasyon. Lord, kayo ang manguna sa bawat isa. Bless the people na nakikinig ng broadcast, magiging yung mga nasa abroad. Ford family, Panginoon, naran po si Jeng, naran po si Nanay Leia, naran po si Arlene. Salamat sa kanilang mga buhay at kasama namin silang nananabahat. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Tayo po yung makakaupo na. Alright, so, ang ating pong pag-aaralan is about si Gideon. Ang ating pag-uusapan is from zero to hero. Grabe yung pangalan, no? Talagang parang pinag-isipan, no? Pero from nothing to something. Wow. Parang kayo lang. Sino ba naman kayo? Pero sino kayo ngayon? Not because of you, but because of the God, the one you worship in your lives. Amen? Wow. At ang pangako ng Panginoon kay Gideon, you will not be alone because I'm with you. Napakaganda po nitong kwentong ito. Today, we're going to explore the story of Gideon, a man who was chosen by God to lead the Israelites to victory against the Midianites. Midianites, kasama po yan doon sa mga ibang lahi, no? Anak din sila ni Abraham, pero ibang lahi sila, hindi sila part yun. Midianites, ano ba yan? Jebusites,
mga kalaban ng Israel, tsaka yung mga church. Ano yun, sabi ni Pastor, no? Yung mga hindi nagtatights. Midianites. Despite the doubt and fears, Gideon obeyed God's call and experienced an incredible display of God's power. Let's dive into the story and see what we can learn from Gideon's journey. So, by the way, what is a judges? I asked us kanina. The Bible mentions 12 judges, no? Meron binention sa 12 judges. Hindi po sinama dyan si hindi sinama si Eli tsaka si Samuel, pero 12 po yan. So ito ay nangyari between the Old Testament nung lumabas sila sa Israel at pinangunahan sila ni Joshua. Si Joshua hanggang sa pagpili nila kay kay David, yung po ang tinatawag na judges time, no? At ang sitwasyon po ng mga Israelinos ay parang ganyan, parang bilog, no? Ang Israel magiging tapat sa Diyos, tapos magre-rebelde sila, tapos God ididisiplinahin sila ng Diyos sa bandang kanan. Pagkatapos ang Israel po ay magre-repent, tapos ang Panginoon magtatayo siya ng mga heroes, yung mga judges. So ang judges pala ay heroes. They are leader. They are deliverer. They are saviors of Israel during the time. Oppressions of different country or different lahi. Alright. So the Bible mentions 12 judges who leads the Israelites during the period between the death of Joshua and the establishment of the monarchy. Yung kay David yan. Or sorry, hindi kay David nagsimula, kay Saul, no? Kay Saul. These judges includes Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jephthah, at marami pa, 12 po lahat yan, no? Kasama po dyan si Samson. And one of the prominent there, hindi po si Samson, sa akin po, si Gideon. Maraming mga Kristyano ang pangalan ng anak nila, Gideon. Kasi nga po, napaka-mighty niya. But he is not qualified to be mighty. Mighty lang siya kasi dahil sa Panginoon. No? They are deliverers raised by God to rescue Israelites from oppression. Alright, so during that time, sila yung mga tinatawag na transformational leaders. So during that time, ginamit po ng Panginoon ng Midianites para paalalanan ang mga Israelites na, oy, salbahe kayo. Lumalayo kayo sa akin. No? Kailangan nyo magpanumbalik. At pagka sila nagsisi na, papatayuin niya po itong mga judges na ito. Alright, so, meron po tayo 3 bagay na apat. Alam niyo yung 4Ps? Ano ba yung 4Ps? Sikat na sikat yan, no? 4Ps ang ating pag-aaral ngayon para madali niyo maalala na. Okay, sa buhay ni Gideon, merong 4Ps. Anong una? Unang P, pagkatawag kay Gideon. Pagtawag ni Gideon. Pagkatawag kay Gideon. The call of Gideon. Matatagpuan po sa Judges 6 verse 11 to 16. Isang P, pangako ng Diyos kay Gideon. No? Judges 6 verse 16. Tapos pangatlo, pagsunod ni Gideon. Alam niyo, pagkakasunod-sunod yan, no? Our calling, God's promises to us, na backup ng ating calling, and then yung pagsunod natin, and then finally, yung pananampalataya ni Gideon. 4 na bagay po ito. Shortcutin natin yung buhay ni Gideon na kung saan pwede nating pulutan ng aral na baka dumadanas tayo ng mga ganito, pwede nating pagsumikapan. Nakaranas na po ba kayo na parang ayaw nyo nang gumalaw sa inyong buhay? Sa bigat ng problema. Tama ba? Ayaw nyo nang kumilos sapagkat parang daig kayo. Ayaw nyo nang mag-enroll, ayaw nyo nang mag-aral, ayaw nyo nang subukang humakbang. Sapagkat kayo parang naduduwag. Tingnan mo ang katabi mo. Naduduwag ka ba? Yan. Hindi ako naduduwag. Nababahuan ako. Hindi, biro lang. Naduduwag. No? Kasi ganyan tayo, no? Lalo na ano bang mga dahilan bakit tayo naduduwag? Number 1, pagka tayo may nararamdamang hindi maganda, may sakit, tama? Naduduwag ka, natatakot ka. Mamamatay na ako. No? Lalo na pagka may mga nananakot, no? Naku, masakit ang ulo ko. Naku, pa-check up ka na. Baka tumor na yan. Yung kaibigan ko nagkasakit lang, namatay na. Yung mga ganun, di ba? Yung mga, ang tawag doon, yung mga prophet of doom, no? Pero, paano kaya kung nararanasan mo? Nau-oppress ka. Ayan na yung mga maniningil. Ayan na yung mga kinakatakutan mo.
Ayan na yung mga bagay na nangyayari na hindi mo inaasahang mangyayari. Di ba? So, ayan yung mga bagay na parang kalaban sa iyong buhay. So, sa Israelites, meron silang kalaban. And that is the Midianites. Yung mga Midianites, nilulusob sila. Kasi tandaan natin, pagkatapos pong sakupin ni Joshua, yung buong Israel, lumawak yung kanilang teritoryo, naging magsasaka sila. At dahil nga pinagpapala sila ng Panginoon, nagkaroon sila ng mga palanim, nagkaroon sila ng mga alagang hayop. Kaya lang may mga bandido. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan bandido. No? Yung katabi mong yan yung katabi mo. No? Alright, so, ang ginagawa, nilulusob yung kanilang mga pag-aari. Matagpuan po natin yan sa Judges chapter 6, verse 2. Ang sabi doon, because of the power of the Midian was so oppressive. Alam niyo, oppressive, talagang sinisikil sila. Yung hindi ka makapagtanim kasi sinisikil ka. Parang nanakawin na lahat. The Israelites prepared shelters for themselves in the mountain clefts, caves, and strongholds. Sa sobrang takot nila sa mga Midianites, dahil niraransak yung kanilang mga alaga, yung mga tanim, ang ginagawa nila, nagtatago na sila sa mga bundok. Imagine niyo, may mga ganun ba? Yung pagka ikaw ay talagang sukol ka na, wala ka nang magawa, magtatago ka na lang. Have you experienced that? Gideon is a good story for you and for us. Whenever the Israelites, 3, Judges 6 verse 3, whenever the Israelites planted their crops, the Midianites and the Amalekites and the other eastern people invaded the country. Lang magtatanim sila, tinalangaan sila, nilulusob sila. Pardon me, Lord, Gideon replied. But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Naging tanong niyo na ba yan? Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Nagsisimba naman ako. Bakit ginaganyan naman ako ng mga kalaban ko? Natanong niyo na ba yan? Bakit hanggang ngayon, Lord, busted pa rin ako? Kasi nagtatago ka sa mga kuweba. Dapat lumalabas-labas ka rin. Para ikay nakikita. Na? But now, the Lord has abandoned us and given us to the hand of the Midians. So, ganun po talaga yung mga tanong. Alam niyo kung ilan po nangyari ito? Ilan taon silang ginagambala ng mga Midianites? Anyone? Kung binasa niyo yan. 7 years. Imagine niyo, 7 years. Magsimula siguro, ngayon si Ashel, 1 year old. Until 7 years old siya, ginaganon sila ng mga Midianites. Inaapi sila, binubuli sila. Grabe yun. Naalala ko nung araw, ang mga number 1 bully, kaya kami mga henerasyon namin, wala sa amin nabubuli. Kasi ang mga bully nun yung mga nanay. Tama? Pansin niyo, pagka nadapa ka, diba? Tayo! Baka hindi ko tayo, papaluin ka. Tama? Tapos, pagka ikaw ay nasugatan, anong inilalagay ng nanay sa sugat? Mertilet. Yung mertilet na yan, di ba, lalagyan yan, ang habdi niyan, di ba? Tapos ang gagawin mo, iihipan niya, kunyari mahal ka. Pero pagka inihipan mo ang mertilet, lalong mahabdi. Kaya nga tayo, sanay tayo sa sakit nun, di ba? Tapos mas sugat mo, di ba? Pagka ikaw ay nadapa, di ba? Dumudugo yung ulo mo. Ano gagawin sa'yo nanay mo? Gaganunin ka. Okay na yan, di ba? Malunggay na. Gaganunin lang. Okay na yan, laro ka na ulit. Laro na. Di ba? So, yan yung mga natin nung araw. Kaya nga po, talagang ang mga tao nung araw, mga kabataan ko, talagang sanay kami sa mga pressure, no? Hindi kami nape-pressure ng ganyan. Bihira yung nagpapakamatay, no? Not unless meron kang sakit or ano man, di ba? Alright, so tuloy po natin. Gideon's call. Ito yung pagkatawag kay Gideon. Point number 1. Ngayon, ano bang karakter meron si Gideon? Si Gideon is a coward man. He is takot. Nakakita na kayo ng tao na lahat takot. Mag-apply ka na. Hindi, baka hindi ako pumasa eh. Sige, mag-aral ka nito. Hindi, baka hindi ako matalino eh. Si Gideon, ganun ang ugali niya. Kasi tignan nyo ha, doon sa verse 2. Kakaiba po ito, no? Verse 11. Alright, tignan sa verse 11. Are you with me? Tingin kayo sa Bible nyo. He is scared with an takot siya. The angel of the Lord came and sat down under the oak and Oprah
that belonged to Joas the Abiezrite. Ito yung tatay ni, ito yung pinag-aanuhan niya. Pinag-aanuhan niya ng, ano tawag doon? Ano tawag doon? Yung nagtatanggal siya ng ipa. No? Where his son Gideon threshing wheat in a wine press to keep it from the Midianite. Yung threshing wheat, alam niyo yun? Okay. So sa atin kasi palay eh. So imagine nyo, pagka ikaw ay nagtatanggal ng palay tsaka dun sa ipa, anong ginagawa mo? Di ba tayo may tinatawag na, ang tawag, bilao, di ba? Ginagano natin. Tapos habang ginaganon mo, ano nangyayari dun sa hangin? Tinatanggal niya ngayon yung mga ipa, di ba? So, saan ngayon nagaganon? Sa labas ng bahay o sa labas? Siyempre sa labas kasi nandoon yung hangin. Yung mga Israelites, pagka naggaganon sila kasi mabibigat yung weed, doon sila sa taas ng bundok, napasin nyo yung drawing, sa taas ng bundok. Pero pagka sila ay nagpipiga ng ubas, saan yan? Sa baba ng bundok. Kasi bakit? Pagka po piniga mo yung ubas, ano nangyari? May mga juice, di ba? So yung juice pupunta sa pinakamababang parte ng lugar. Kaya ang nangyari, sa mataas, nandoon yung mga nag-iipa ng wheat, sa baba naman yung nagpipiga ng ubas. Pero si Gideon, pansinin nyo, saan siya nagpipiga saan siya nag-iipa ng palay? Doon sa pigaan ng ubas. So, yung sabihin, doon siya sa tagun lugar, sa pinakamababang lugar. Kasi ayaw niyang makita ng mga Midianites, baka siya sugudin, kunin yung kanyang ina-harvest. So, duwag si Gideon. Nakaka-relate kayo kay Gideon? Di ba? Yung lahat gagawin nyo para makaiwas. Lahat gagawin nyo para hindi nyo gagawin nyo isang bagay pero meron kayong takot sa inyong puso. So Gideon is a coward. Laging nakatago. Kaya nga, dapat, di ba, katulad nga sabi ko sa inyo, pag kami mga dapat expose nyo. Kung mayroon kayong relationship, expose nyo. Huwag nyo ipagtago yan. Kasi pagka itinatago nyo ang relationship nyo, tiyak bawal yan. Amen? Naalala nyo hit na video ngayon? Yung dalawang magkaakap. Tama ba yung Pastor Boying na? Na-videohan sila. Tama ba yung Rose? Tapos nung ma-videohan sila, no, nakita sila sa games, no, sa concert, no? Nung nanonood sila ng concert, tuwa pa sila. Napicturean sila yung mga random. Malaman pala, hindi pala sila mag-asawa. Yung palang kaano niya ay chiching niya. So, ay sabihin, kapatid, huwag niyong itatago ang kasalanan kasi it will hunt you down. Tama? So, alam ng Panginoon yung pinanggagalingan ng mamang ito. So, one day, habang naggagawa siya ng mga bagay na yon, dumating ang isang anghel ng Panginoon. Pero itong anghel ng Panginoon, kakaiba ito. Kasi ito po ay na-realize niya na anghel ng Diyos na ang paniniwala ng mga theologian, ang tawag doon ay theophany. Ano yung theophany? Ito si Kristo na nagkapakita ng Old Testament. The angel of the Lord. So, God response to Gideon's doubt is remarkable. Ibig sabihin, iba kumilos ang Diyos sa kanya. Okay, number 2, ano yung karakter ni Gideon? He is low self-esteem. Mababa ang tingin niya sa sarili. Naka-experience kayo ng ganon? Hindi ako papasa dyan. Hindi ko kaya yan. Wala akong puhunan. Di ba pag may mga negosyo? Laging ganyan. Laging may dahilan. Hindi gagawa ng walang dahilan. Naalala niyo sa Psalms? Hindi daw lalabas sa tahanan kasi matatakot siya. Merong ano dyan. Tamad daw yung mga ganon. Merong leon dyan sa labas. Di ba? So, ganun din tayo mga kapatid. Ganun din po ugali ni Gideon. Another character ni Gideon, doubter. So, ano yung doubter? Laging tamang duda. Parang mga misis yan, no? Laging tamang duda. Saan ka galing? Diba? Laging ganyan, tamang duda. So, si Gideon, meron siyang ganyang karakter. Na talagang parang sobrang baba ng tingin niya sa kanyang sarili na parang gumagawa siya ng mga bagay-bagay na parang hirap gawin kasi nga po meron siyang takot sa puso. So ano yung bagay na may takot ka sa puso
na gusto ng Panginoon na tanggalin mo. Ayan. So, nung minsan, tatrabaho si Gideon, may lumabas na anghel na ito ang Panginoon at kinausap siya. Sabi niya doon sa 16. Notice God's promise to Gideon. Point number 2. Ito yung promise ng Panginoon kay Gideon. Ayan. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa Gideon? Tingnan po natin. Judges 6 verse 16. Sabi doon, 16. Ang sabi ng Panginoon, God's response to Gideon's doubt is remarkable. I will be with you, and you will strike down the Midianites as one man. Ang gusto ko pong tignan nyo dito, nung kinakausap po si Gideon, iba ang tingin sa kanya ng Panginoon. Di ba? Iba po ang tingin sa kanya ng Panginoon. Mas sinanong baba ng tingin natin sa ating sarili, iba po ang tingin ng Panginoon sa kanya. Tama po ba? Alright. Alright. Ngayon, binanggit ni Gideon nung makausap niya yung angel. Judges 6 verse 6. Midian to impervious the Israelites that they cried out to the Lord. Judges 6 verse 13. Pardon me, Lord, Gideon replied. But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Sabi niya kay Gideon, sabi ni Gideon sa kanya, Lord, kung talagang nasa amin ka, bakit nangyayari sa amin itong mga bagay na to? Where are all these wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up to Egypt? But now the Lord has abandoned us and giving us unto the hands of Midian. So, pagka po ikaw ay lugmok sa mga problema, anong tendency mo? Di ba magreklamo? Tama ba? Mababa ang tingin sa sarili. Sa 19 to 20. Gideon went inside, prepared, sabi niya ganyan, bago tayo mag-usap, sabi niya ganyan, no? Pwede bang aalis muna ako? No? Alright, so tingnan natin sa 19 to 20. Gideon went inside and prepared a young goat. And from an ephah of the flour, he made bread without yeast. So, dun sa kwentong yon, habang naratrabaho siya, nag-usap sila ng anghel, umalis muna siya. Kumuha siya ng mga pagkain, no? Putting the meat in a basket and brought in a pot. He brought them out and offered them to him under the oak. 20. The angel of the Lord said to him, take the meat and the leavened bread, place them on the rock, and pour out the broth. And Gideon did so. Ito yung bilanggit niya sa 24. So, Gideon built an altar on the Lord and called it, the Lord is peace. To this day, he stand in Ophrah and Aberites. Because of his experience, no, nung makita niya tong angel na ito, at siya'y nag-worship, kapatid, naging payapa yung kanyang buhay. So, ano yung sabihin? Before you became warrior, mag-worshipper ka muna. Amen? Sana kung may problema ka, lagi kang nagpupunta sa church to worship God. Lagi kang nananalangin sa Panginoon. If you have problems, go to the church. Worship the Lord. Do not forget, si Gideon ang daming problema, pero inulo niya pang mag-worship kaysa mag-worry sa Panginoon. Is that an amen? Okay. Why? Because our God is our Jehovah Shalom. Means peace. Okay. I want you to turn your Bible to 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but the power of love and self-control. Wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Wala tayong dapat ikatakot. God, if God is with us, who can be against us? All right. Before you become a warrior, become a worshiper. Judges 6 verse 18 to 24.
God knows our weaknesses. Is that true? On the life of Gideon, God promises, fear not, for I am with you. Kaya mo yan. May sakit ka, kaya mo yan. Meron kang pinagdadaanan, kaya mo yan. Merong problema sa buhay, kaya mo yan. Why? Because I am with you. Is that an amen? Nakakatuwa po nakakatuwa po si Gideon. Bagamat wala na siya, no? Hindi niya na kaya. Ginagawa niya na lang ito dahil napipilitan siya, pero he is still doing it because ang sabi doon, gawin mo yan because God is with you. All right? Point number 3. Yan, becoming worshiper first before a warrior. A warrior. Why worry if you can pray? Tama? Or pray than worry. Nasa iyo yan. Mag-worry ka ba o mag-pray ka? Pray na lang. Tama ba? Because it relieves us from our worry. Naalala niyo yung baso, di ba? Lagi ko kwento sa inyo yun. Yung baso, hawakan mo ng tatlong oras, kaya mo yan. Hawakan mo ng 4 na oras, kaya mo yan. Hawakan mo siya ng 5 oras, bibigat yan, pero kaya mo pa rin yan. Hawakan mo siya ng 24 oras. Maaaring hindi mo na kaya, nanginginig ka na. Pero, kaya mo pa rin. Kailangan pagkakaiba niyan, hindi nagbabago yung bigat niyan. Nagbabago lang yung paraan ng iyong paghawak. Pero, kung ibababa mo yan, anong mangyayari sa'yo? Marirelieve ka. At ang sabi ng Panginoon, throw nyo yan. Kaya ko yan. Di ba? Alright. So, in-encourage ng Panginoon si Gideon. Napaka-importante po ng encouragement sa isang tao. Kaya nga minsan, pag ang tao may pinagdadaanan, dalawin mo. Amen? Napaka-importante po ng mga bagay na ganyan. In spite of all these things na nangyayari kay Gideon, dinalaw siya ng angel of the Lord. In-encourage siya. Kaya mo yan. No? Kaya mo yan. Alright, continue. Alright, so, tingnan, yung pagsunod ni Gideon. Point number 2. Gideon's obedience. Gideon's obey, sa Judges 6 verse 25 to 32. Gideon obeyed God's command to build an altar and destroy the altar of Baal. This wasn't easy at it means going against the cultural norms and facing opposition. During the time, yung mga Israelites, naglalagay na po sila ng mga ibang Diyos kaysa sa ating Diyos. Naglalagay po sila ng Asherah pole. Alam niyo yung Asherah pole? Ito yung sinasamba nila. So ito kasi alam natin na dahil pagsakop nila sa iba't ibang mga areas, no, naiiwan sa kanila yung mga ang tawag nila dito mga pampaswerte o mga Diyos. Naalala ko tuloy ngayon, di ba? Pansinin niyo, sino yung mga mayayamang tao ngayon? Mga Chinese, di ba? So yung mga Chinese, meron silang tinatawag ng mga lucky charm. Pongsoy, di ba? Kasi ang paniniwala nila, yung mga Chinese mayayaman kasi sumusunod sila sa mga ganito pongsoy. Alam nyo, ayaw ng Panginoon yan. Galit na galit ang Panginoon dyan. Thou shall not have any other God before me. Part of the 10 Commandments yan. So anything na magbibigay sa atin ng more than blessings than the Lord. Ako tinatanong nila lagi, Pastor, kaya ka nag-aarwana kasi swerte yan. Sabi mo, kaya ako nag-aarwana kasi gusto kong mag-arwana. Di ba? Pero hindi ako nag-aalaga ng arwana para swertehin. Mas naniniwala ako dun sa gumawa ng arwana. At yan ang Diyos. Tama po ba? So ito yung mga bagay na pampaswerte. Nakakalungkot man, pero sa ating mga Kristiyano, naniniwala tayo sa ganyan. Tama? Di ba? Lalo pag may tindahan tayo, sige na, bumili ka na, buena mano ka. O, di ba? Pampaswerte yan. So,
Huwag tayong ganyan. Ayaw ng Panginoon yan. No? It rather bring us curse than blessing. Philippians 4 verse 13, the Bible says, I can do all things to Christ who gives me strength. Ephesians 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power to His Spirit in your inner being. Hindi natin kailangan ng pampaswerte. Amen? Ang kailangan natin sumunod sa Panginoon. Kasi sa pagsunod sa Panginoon, naroon yung blessing. Kasi if you obey me, you love me, sabi ng Panginoon. Tama? So, tayo po subod sa Panginoon. Si Gideon, bagamat ayaw niya, at mabigat po yung kanyang task. Ano yung kanyang task? Pumunta ka sa bahay mo, alisin mo at sirain mo yung Asera poles, tapos kunin mo yung bakal ng tatay mo, sunugin mo, at gamitin mong panggatong yung Asera pole. Ginawa kaya ito ni Gideon? Ginawa ni Gideon yan. Kaya lang, nung ginawa niya yan, gabi. Bakit? Iari siya sa tatay niya. Tama? Bili mo, agimat yata ng tatay niya yun. Ginamit mo, sinulog mo, yari ka. Pero ang maganda po dito, tignan nyo, di ba? Nung siya ay, bakit kaya una niyang pinasira kay Gideon yung Asera pole doon sa bahay niya kesa sa ibang lugar? Ano yung sabihin niyan? Mga kapatid, concern ang Diyos sa pamilya aside from any other else. God loves your family. Gusto niyang ayusin muna yung pamilya mo. Amen? Bago mo daw ayusin yung buhay ng ibang tao, ayusin mo muna yung pamilya mo. Kasi kung hindi mo maayos yung pamilya mo, paano ka dahilan para makaayos ng buhay ng ibang tao? Tama? So, sabihin, God loves family. He want to clean up His family first. Amen? So, kung may concern ka sa ibang tao, bago ka manismis, bago mo sabihin yung masama yung ibang tao, tingnan mo muna ang pamilya mo, baka yung pamilya mo may problema, at baka mas madumi pa yung problema ng pamilya mo kaysa problema ng ibang tao na inaayos mo. Is that an amen? Gideon is a classic example that God is concerned with his family. But Gideon followed God's instruction. Kapatid, maayos ang ating buhay, ang ating pamilya, if we just follow instructions like Gideon. Sa tingin niyo, mga kapatid, nung ginawa niya yon, gabi na, nagising yung tatay niya. At iniharap sa kanila si Gideon. Sino ang gumawa nito? Sabi ng mga taong bayan, si Gideon po yung inyong anak. Sinulog po niya yung yung Asera pole. Tapos alam niyo sabi ng tatay niya, sabi niya ganyan, papatay niyo ba yung anak ko? Dahil sinira niya yung poste ni Asera. Sabi niya, kung talagang yan, si Aserang yan, ay Diyos yan, bakit hindi niya malang iligtas yung sarili niya sa paggiba ng anak ko? Ano sabihin? Parang kakampi niya pa pala yung tatay niya doon sa sitwasyon niya. Ano sabihin, mga kapatid? Minsan, pagkatama ang paliwanag mo sa mga mahal mo sa buhay, magiging kakampi mo yan sa iyong ministry. Amen? Kaya huwag ka nang aasar lagi sa pamilya. Huwag kang laging nagagawa ng masama. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakasira mo sa pamilya mo. Kasi bakit? Yung pamilya rin ang tutulong sa'yo at the end of the day. Tama? Gawa ka ng gawa ng kasalbahian sa pamilya mo. Hindi mo alam na sa dulo ng iyong buhay, kung may pangangailangan ka, sino bang tutulong sa'yo? Kaibigan, hindi po. Ang tutulong sa'yo, pamilya mo. Kaya number 1 rules, love your family. Bakit? Kung wala magmamahal dyan, walang ibang magmamahal dyan, ikaw lang. Kaya mahalin po ang pamilya. Isa na amen. Huwag ka magdadala ng kaguluhan sa pamilya. Kasi bakit? Mahal ng Diyos ang pamilya. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, mahal ng Diyos ang pamilya. Nakita mo ang una niyang inayos? Pamilya. Ito po, nagulat ako nung nagse-check ako sa internet. Yan, meron palang ganyan. Yung mga Asera pole pala, hanggang ngayon, ginagamit nila yan parang it bridge the future. So yung mga Asera pole pa yan yung pinakaparang
paraan nila para nung araw na maging sigurado sila sa future nila na maayos. Yan yung tinatawag nila agimat anting-anting. At ang tawag nila parang maging maayos yung future nila, kaya silang tatayo ng ganyan. Alam nyo, ang classic example niyan ay yung mga Christmas tree. Pero regardless, di ba? So, yun pala ang example ng mga Asera fall. Alright. So, Gideon destroy it. Cleaning begins in your home. Number 2. Ayan. Alright. So, tingnan natin yung Gideon's faith. Parang nawala yung isang slides. Alright. So, ngayon, tingnan po natin yung pananampalataya ni Gideon. Alright. Are you with me? Ano ba ang pananampalataya ni Gideon? Una, it started as weak. Gano'n naman tayo, di ba? Nangingilala pa tayo. Lord, kung talagang kalooban mo, give me a sign. May tayo sa ganun, di ba? Give me a sign. Lord, sana may paru-paro dumapo sa akin. Aamin na ako. May tayo sa ganun, di ba? Si Gideon ganun din. Pero alam niyo, ang maganda sa Diyos, hindi niya binabara si Gideon. Malayong malayo sa ating mga magulang. Tayo, pagka nagsasabi sa atin yung mga anak, anong ginagawa natin? Binabara natin. Tama? Mami, sabi ng katulong, may lumalabas daw doon sa likod bahay. Sasabihin mo agad, nahihibang ka ba? Hindi totoo yan. Maligo ka lang. Diba ganon? Ang katotohanan niyan, wala naman tayong katulong. Biro lang. Kapatid, learn to talk to your people. Learn to talk to your son. Learn to talk to your daughter. Learn to talk to your children. Kasi baka minsan may sinasabi sila sa inyo, hindi nyo pinakikinggan, kasi binabara nyo. Si Gideon, grabe yung mga pinahihingi sa Panginoon. Panginoon, sabi niya, kung talagang sa 6 verse 33, di ba? Sa 32 verse 34. Sabi niya, Panginoon, kung talagang gusto mo akong maghari dito gusto mong pangunahan ko, mga Gideon, magdadala po ako ng basahan, tapos ilalagay ko po sa labas. Sana po paggising ko, lahat po ng mga lugar ay tuyo, pero basahan lang po ang basa. Paggising niya, nagulat siya, pag piniga niya yung basahan, ilan yung napuno? Nakapuno isang mangkok. Sabi niya, okay, Lord, okay. Iba-iba naman, Lord, iba naman. Lord, bukas paggising ko, sana, basa naman lahat, yung basahan, hindi naman basa. It happened. I'm sabihin, mga kapatid, God listened to Gideon's requests. Kapatid, kung may problema ka, you just ask God. Hindi nakakayang sabihin sa Kanya yung problema mo. Hindi nakakayang sabihin sa Kanya, Lord, marami akong utang. Lord, meron akong mga pangangailangan. Lord, wala akong pambayad sa ganyan. Sabihin mo lang, God listened and answered your prayer. Is that an amen? Alam niyo, kung merong maganda pong ginawa si Gideon dito, nakita niya yung the God principle. Ano yung the God principle? God is greater than anything else. The greater the problem, the greater my God is. Minsan, ang nakikita natin yung problema. Hindi na natin nakikita yung solusyon. Ang tawag din the eyeball principle. Focusing on the problem, not on the solution. Di ba nagkaroon kayo ng ganon? Kaya nga nag-overthink kayo. Naiisip nyo sa gabi. Paano kung hindi magbayad? Paano kung may ganyan? Paano kung ganon? Dapat kukontrain yun. Paano kung hindi naman mangyari yun? Tama? Dapat lagi mo kukontrahin. Kasi habang kinukontra mo yan, lagi ang pangontra mo dapat tama. May Diyos naman ako eh. Kaya ng Diyos ko yan. Is that amen? So, paano po tinalo ni Gideon yung mga Midianites?
Tingnan po natin. So, pinatawag niya lahat yung mga Israelites, no? Iba't ibang lahi. Tingnan niyo po sa Judges, chapter 7, verse 2 and 3. The Lord said to Gideon, you have too many men. Nung pinatawag niya, kasi lulusubin nga nila yung Midianites eh. Grabe, almost 32,000 yung kanyang nalikom. Kaya lang ang problema, minsan may mga pamamaraan ng Diyos outside our system. The Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength will save me. Now, announce to army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left when they while 10,000 remained. So almost 30,000 yung naiwan, 32,000, sabi niya ganyan. Sabi niya ganyan, hindi ko pwedeng gawin yan, sabi ng Panginoon. Pagka po binigay, sabi niya, pagka binigay ko sa kamay nyo ng 30,000 yung mga Midianites, sino ang sisikat? Kayo. Ang sabi ng Panginoon, pauwi mo na. Sabi niyan, pauwiin mo na yung mga naduduwag. So sabi ni Gideon, umuwi na muna yung mga maduduwag. Umuwi na kayo. Yung mga ikakasal, yung may mga agam-agam, umuwi na kayo. Ilan po ang natira? Sa 3. Sabi dito, 20,000 men left. Ang natira, 10,000 na lang. So, ano ibig sabihin nito? God do not look at numbers. Amen? God, look to your willingness. Minsan, akala natin, porque marami tayo, tama tayo. No. God, look at the heart. 3. Okay. Gusto ko po tingnan nyo dito yung tinatawag na the early morning principle. Lahat ng kwentong ito, laging merong word na early morning. O sabihin, ang pagpapala ni Gideon natanggap niya kinaumagahan. Tama? Kinausap siya ng Panginoon kinaumagahan. Natanggap niya yung pagpapala niya kinaumagahan. So tayo, kaya tayo may pagpapala kasi maaga tayong nagigising. Kayo, mga kapatid, anong oras kayo nagigising? Buti pa may pasok. Diba? Kasi yung mga kabataan ngayon, yung mga hindi nagkatrabaho, grabe. Baga, ubos ang baterya ng alarm clock. Yung cellphone, nagwawala na ayaw pang gumising Alam nyo, ang prinsipyo sa Bible, early risers. Maagang natatanggap yung mga blessing. The early birds catches the early worms. Kasi nga po, pagka po ang worms, sa umaga lang lumabas Sa hapon, wala na. Kapatid, gising tayo ng maaga. Mga anak, gising po kayo ng maaga. Kasi narin ang pagpapala. Tama? Kasi yung umaga, yun yung design na parang ikaw ay lahat ng blessing nandoon Tama? Naalala ko nung araw, yung mga magsasaka, pagka yan ay nagising ng alas 8, sobrang late na yan. Minsan alas 6 nag-i-start So, God always look at the early morning. So, mga kapatid, early morning, gawin natin yung mga bagay-bagay. Judges 7 verse 3. So, ang sabi ng ganyan, pinili ng Panginoon yung, nandito, yan. Alright. So, from 10,000 na lang naiwan, sabi ng Panginoon, Joshua, painumin mo yung mga tao. Marami pa rin yan, 10,000 na yan. Painumin mo. At Gideon, Gideon, painumin mo yung mga tao sa ilog. At yung iinom na parang aso, katulad nun, tanggalin mo lahat yun. Mga uhaw yun. So, ang Panginoon, ang gusto niya, kasi bakit pinaserve niya yung mga taong gano'n? Kasi yan yung mga taong alert. Alam niyo, pansinin po ninyo yung mga anak niyo. Pagka oras na ng pagkain, walang pakialam. Yun yung tanghaling nagising di ba? Yun yung
Naghahanap ng makakain. Ubus na. Alright. Ang Panginoon, ang gusto niya, alert tayo at all times. Amen? Be alert! Yung mga tao daw na umiinom ng ganon, ibig sabihin alert siya. Alam niya yung surroundings niya. Alam niya kung may atake. Tama? Alam niya, no? Madiskarte. Hindi katulad ng mga tamad, di ba? Sub-sub lang ng Wala siyang pakialam. Ayaw ng Panginoon na wala tayong pakialam. Gusto niya yung tao, aware ka sa sitwasyon. Maraming labahin, tulungan mo yung nanay mo. Maraming mga plantsahin, utusan mo yung misis mo. Pero marunong yung misis ko, inuutusan niya yung nanay niya. Madiskarte yung misis ko. May kinukuha naman ng nanay ko yun, ni Nanay Flor. Kapatid, may blessing din yung mga taong madiskarte. Tama? Napipili ng Panginoon pagkalooban ng blessing. Tama? Hindi lang puro aral. Tama? Diskarte rin. Nakakatuwa po dito. So, 22,000 umalis, mga duwag. 10,000 na naiwan. Pinainom niya. Ilan lang naiwan? 300 na lang. Grabe yung kalaban, mga kapatid. Grabe yung mga kalaban. Hindi daw mabilang. Hindi mabilang. Against 300. Ahu! 300. No? Alright, so. Okay. Judges 7 verse 6 to 8. 300 of them drank from the cup hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. The Lord said to Gideon, with 300 men that lap, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. Pauwi mo na yan. So Gideon sent the rest of the Israelites home but kept the 300 who took over the provisions and trumpets of the others now encamped in Midian lay below the valley. So ibig sabihin, nasa taas sila, nagkukuta yung mga kalaban nila sa baba. So napaka-importante po. Hindi importante sa Panginoon yung numbers. Look at this. 12, sa Mark chapter 3 verse 14, 12 lang yung disipulo. O apostles. 70 sa Luke 10 verse 10, yung pina-send out ng Panginoon 2 by 2. 120 yung nag-put up sa Acts chapter 1 verse 15. Sa Judges 7, 300. Sabihin, hindi mahalaga sa Panginoon yung numero. Ang mahalaga, nagkakaisa sila at pinili ka ng Panginoon. Did you know na pinili ka ng Panginoon? Hindi na mahalagang marami tayo. Ang mahalaga, pare-pareho tayo naglilingkod sa Panginoon. Is that an amen? Marami tayong magagawa. Ilan lang tayo, kapatid, pero yung ating impact sa biyaya ng Panginoon, nakakarating pa tayo kung saan-saan para maglingkod sa Panginoon. Judges 7 verse 9 to 15, napaka-importante sa Panginoon. No? 9 to 15. During the night, the Lord said to Gideon, get up, go down against the camp. So pagkatapos siyang piliin yung 300, prepare niya, natulog sila. Pagtulog nila, ginising si Gideon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Gideon, bumaba ka dun sa kampo. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Pura. Sa 11 na po ako. And listen to what they are saying. Afterwards, you will be encouraged to attack the camp. So he and Pura sent his servant, went down to the outpost of the camp. The Midianites, the Amalekites, and all the other Eastern people had settled in the valley thick as a locust. Ang dami. Pagtingin niya doon, ang dami talaga. No? Nandiyan yan eh. Alright, ang dami. Yun. Ang dami. Thick as a locust. Alam mo yung locust? Balang. Ang dami. No? Alright, 13. Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. So pagbaba daw niya doon sa valley,
narinig niya raw yung dalawang taong nag-uusap. Ang narinig niya, I had a dream. Meron akong panaginip. He was saying, a round of loaf of barley, isang malaki daw tinapay, barley bread came tumbling down on the Midianite camp sa mga tao niya. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Sa 14, his friend responded, This can be nothing other than the words of Gideon, son of Joash. The Israelites, God has given the Midianites and the whole camp into his hand. 15, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and he worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, Get up! The Lord has given the Midianite camp into the words. Napaka-importante sa isang taong mahina yung word of encouragement. Kapatid, yung mga anak nyo, pag galing sa school, huwag nyo nang asarin. Encourage nyo. Napaka-importante noon. Amen? Sabi ng Proverbs 18:21, life comes out from the words. Buhay daw ang salita. Di ba? Napaka-importante. Alam nyo, sa Bible, si Elias o si Elijah, no? Naalala niyo yung ginapi niya yung 200 prophets? Di ba nanghina siya? Gusto niya magpakamatay. Anong sabi ng Panginoon? Get up! Si Joshua, nung inaatake siya ng aatake niya, kukunin yung promise na, sabi ng Panginoon, be strong. Don't be afraid. Kapatid, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Meron akong, not only magulang, but meron akong asawang nag-i-encourage sa akin. Meron pagkakataon, kadalasan sa aking buhay na, I am about to give up. Doon ko na-appreciate yung misis ko. Mabigat yung problema ko during that time. Talagang financially down ako. Sabi ng misis ko, huwag mo intindihin yan, Dad. Libre kita. Nabuhayin ako ng loob. Pero eventually, sa akin din pala naka-charge yun. Binago-bago niya lang yung style. Kunyari siya na ang nabono. Ano sabi ko sa napaka-importante ng word of encouragement sa buhay ng isang tao. Kaya nga kayo kapatid, pagka pangit na yung sasabihin nyo, huwag nyo na lang sabihin. Tahimik na lang kayo. Kasi may pinagdadaan na nga, asarin nyo pa, di ba? Pagpunta nyo dyan, no? Sabihin, kamusta ka? Buhay ka pa pala? Pangit mo. Kahapon, nakita ko kasi si Sarina, yung suot niya, parang sabi ko, ang taba mo dyan. Daddy naman! Sisirain mo ang araw ko, sabihin mo namang maganda ako. Nung sinabi ko, ang ganda mo dyan, pero ang ganda mo. Kapatid, hanggang ngayon, maayos pa rin ang pananaw niya. That's how important words in a person's life. Di ba? Kung wala ka lang sabihin maganda, imi ka na lang. Minsan laging takot. Mamamatay ka na. Piksa lang. Diba? Encourage. For any consolation, sabihin nyo lang, maghanap kayo ng maganda sa tao, maniniwala kayo, may masasabi kayong maganda. Amen? Ito lagi ko sinasabi sa inyo, the story of the bee and the vulture. Yung dalawang animal na yan sa desert, pag pinakawalan mo yan, talagang maghahanap na makakain yan sa buong araw. Yung vulture, maghahanap ng mga patay, mababaho. Tapos yung bee naman, yung bee, ang tawag doon, bubuyog. Pag uwi, maghahanap naman ng mga cactus yan na may mga... At the end of the day, pareho silang masaya, pareho silang kumain. Tama? Sabihin, pagka nakaharap mo yung tao, magsabi ka ng maganda doon. Kasi tiyak may makikita kang maganda. Pero kung pangit ang hanapin mo sa tao, tiyak na may makikita kang pangit. Maganda na lang sabihin mo. Tama? Ganun din po si Gideon. He was encouraged by God to accomplish all the things. Amen ba?
So that's how important your words is. Di ba? So anong nangyari? Nung gabi na, sabi niya lusubin natin. Si Gideon, hindi man lang siya gumamit ng mga tao. Alam niyo, ang weapon niya, trumpet, tsaka jar. On a single shout, no, nung gabi, bigla nilang inihipan yung trumpet, tapos binasag yung jar. Alam niyo ang nangyari? Kasi nga po, yung mga Midianites, iba't ibang lahi sila, nagsama-sama sila. Bigla na lang sila nagising, nagulat. Akala nila, inaatake na sila ng mga Midianites, kaya sila nagpatayan mismo. Kasi yun daw jar, pagka daw binasag mo ng sabay-sabay, it creates a sound of great battle. Para nagsusuntukan, nag-iispadahan. Kaya sila mismo nagpatayan. So alam ng Panginoon na yung 300, pwedeng gamitin ng Panginoon yan para isakatuparan yung kanyang plano. Tama? Hindi mo kailangan ng kung ano pa man. God will provide. Amen? Kung ano yung nasa kamay mo, yun ang gagamitin ng Panginoon. Amen ba? Huwag kang maghanap. Panginoon, magbibigay ako pagka may trabaho na ako. Nagkatrabaho na. Panginoon, pagka po sumakto na itong trabaho ko, bibigay ako. Wala lang, hanggang wala yung trabaho niya, hindi nakapagbigay. Tama? Simulan mo. Ano yung pwede mong magamit sa Panginoon? Ano yung pwedeng gamitin ng Panginoon mightily sa'yo? Skills mo, talent mo, huwag mo ipagkait sa Panginoon yan. Tama? Minsan gagamitin yung skills mo. Alright. In conclusion tayo. Ano yung number 1 kanina? The faith. Meron pa yan eh. The faith of, mahaba yan eh. Hindi ko na-type siguro. The faith of Gideon. The faith of pananampalataya ni Gideon na na-mention siya. He is one of among the people na minention sa New Testament because of his faith. Sana ganun din tayo kay Gideon, ano? Naging duwag, pero dahil merong Diyos, naging mighty sa harapan ng Panginoon. Conclusion. Gideon's story reminds us that God chooses unlikely heroes to accomplish great things. When God calls us, He equips us with His presence and power. We can trust God's promises. I will be with you. Let's follow Gideon's example, obeying God's call and trusting His presence even in the face of opposition. Gusto ko pong balikan natin yung salita nung sa verse 12. Are you with me? Please turn your Bible to Judges chapter 6, verse 20. Alam nyo, mas anong sama ng tingin ni Gideon sa kanyang sarili, iba ang tingin ng Diyos sa kanya. Look at this. Judges 6, verse 20. When the angels of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Kapatid, bagamat tayo ay mahina, walang kakayahan, matanda na, niyarayuman na, ang tingin pa rin sa atin ng Panginoon, tayo ay able at pakikinabangan sa kanyang gawain. Ang tawag sa atin, mighty warrior. So iba pala ang tingin ng Diyos sa'yo kesa sa tingin mo sa sarili mo. Mas mataas ang tingin ng Diyos sa'yo kesa sa pagtingin mo ng ibang tao sa'yo. Kaya ngayon, kapatid, kung yung feeling mo, mahina ka, hindi mo kaya yan, ang tingin sa'yo ng Panginoon, you, mighty warrior. Is that an amen? Tayo po tumayo, tayo po yung manalangin. Tingnan ko nga yung mga mighty warrior ng Panginoon, marami pa tayong magagawa sa Panginoon. Is that an amen? Huwag tayong maging madamot. Kung may pagkakataon, magsimba tayo, magpagamit tayo sa iglesia, kasi ang tingin sa atin ng Panginoon, mighty warrior. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos,
Banal, makapangyarihan sa lahat, salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Na bagamat mahina ang tingin namin sa aming mga sarili, bagamat mahihirap lang kami, wala kaming kakayahan, ang tingin mo pa rin sa amin ay mighty warrior. Lord, salamat po. At hindi mo tinitignan yung aming panlabas, kung hindi mo tinitignan ang aming mga puso. Pinakita mo po kay Gideon na sa aming pagsunod, naroon din po yung pagpapala. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, kung meron kaming agam-agam sa aming buhay, maglipat ng trabaho, magnegosyo, kumita ng pera, humawak ng mga responsibility, wag po kaming manghina sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Lord, let this word and example of Gideon be encouraged in our lives na sa aming katayuan, bagamat kami ay mahina, matanda na, wala nang ibubuga, alam ko meron pa rin kami magagawa sapagkat you are with us. Dahil dyan, maraming salamat po. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming pong salamat. God bless you all.